Today, you've found your home and your community. Welcome to Dynamic Church International Ministries, where lives are transformed and faith comes alive. Maayong buntag sa tanan. Welcome to our Sunday service. So, can I see the hands of mga first-timers? First-timers! Wala tayo first-timers. Wow, welcome sir. Welcome. Mga second-timer. Wala pa? All the time. Yay! Okay, welcome. But before we will start, short reminder lang, no? Can you please turn or put your phone in a silent mode, no? Kay last week, no, ma-disturb na pud ta. Check ni mo ang cellphone if naka-silent na ba na siya. Okay? Kay sa sinihan, no, kugihan kay tamo silent sa atong mga cellphone. Kay nga naman di ka gusto makadisturbo sa imo silingan. Pero dinhi or dili maka-focus jud ka ba, no? Kay basig ma-miss nimo katong scene na kailangan nimo masabtan ngano ni tanaw ka, but dinhi sa church okay lang, no? Dili ma-silent kay maybe no wala ka na remind. So ako na lang mo remind. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father, for bringing us here to honor you with all of our hearts. Just want to ask you that you will speak to us as we open our heart to you. Father, I ask for your anointing. I ask also for your wisdom. Help us to apply na whatever ma-receive na mo today will be planted in the good soil of our hearts. Holy Spirit, help us. Thank you for your word. And thank you for the freedom na mong ma-receive. In Jesus' name, amen. So we are now in the our second series about the sixfold freedom that God wants to all His children na ma-experience nato. And last week I have shared about a freedom from sin. And I believe all of us no nag-speak si Lord sa atua that importante jud ay ma-set free ta sa sin more than kanang ato ang concern sa money and of course sa atong health. Importante jud ay priority dapat, number one dapat is ma-set free jud ta sa sin because everything will just follow if you are free from sin. Amen? The Bible says in Psalms 124 verse 7, our soul has escaped as a bird out of the snare of the trapper. The snare is broken and we have escaped. So of course, no, last week I have shared that the cage has been broken. And all of us dapat mo step out na ta from that cage of sin. Amen? And our help is in the name of the Lord. Si Jesus Christ na jud ang maka-help sa tuwa para ma-set free ta sa cage sa sin. Amen? That's in Psalms 124 verse 8. So Jesus came to set us free from sin. That's why the Bible says in John 8 verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So you are free now. Amen? Ayaw nagbalik-balik ang cage of sin because now you are free. So Jesus Christ died for us, for the punishment of our sins, and of course, through the power of the Holy Spirit, we can overcome sin. Amen? So last week, I have shared about the eagle or the bird na natrap siya sa cage of sin. And now, since you know the truth, that Jesus came to save you and to set you free from that cage of sin, the truth will set you free. Amen? Kita naman na ninyo, lupad na ka like an eagle. Amen? But there is another cage na kailangan pa nato na malingkawas mas kinadawat na nimo ang Ginoo. Naba mo diha? And pangutan ako unsa ni? Ang ikaduha nato nga istoryahan today, ang common jud kaayo nga makita nato maski Kristiyano na kining nakulong sa kahadlok. Cage of fear. Maski naborn again na, no? Hadlukonon gyapon, nagpuyo ra gyapon sa kahadlok. So we need to be set free ani nga cage. Kay dili pasabot nga naborn again na ka and set free na ka aning cage of fear. That's why we need to discuss this today because most of us
You have been born again for so long and still living in fear. That's why today, kailangan ta ma-set free ani from the cage of fear. Tanawa daw ang imuhang nawong kung ikaw ba na o dili na. Imagine mo, gitaya na ng kulungan, kaya nga naman dugay na kadiha sa Lord. So I pray nga dili na na ikaw. Inay mong tapa, dili na na ikaw. And take note, no, you're free now. So ato ang i-check kung dili ba na ikaw today. And the Bible so fear is a strong cage. Kusog kayo nga cage, no? Where many believers are trapped. Diri di ay tanaw na trap ta. And sabi mo, kasimba naman ka, pagawas ni mo simbahan. Hadlok ko nung gihapon ka, nagpuyo, gihapon ka sa kadlok. Oh. Derera ka mo rakag na set free, pagtaas ni mo sa imong kamot. Pero paggawas ni mo, nanapod, balik na sa nimong kahadlok. So nga naman, na-trap di ay kaani. So Hebrews 2 verse 14 to 15, therefore, since the children share in the flesh and blood, he himself likewise also partook the same, that through death, through the death of Jesus Christ, he might render powerless him, take note him, small letter him, who had the power of death, that is the devil. So, wala na dyan power ang yawa. Sa to ba? And might free. Okay? Jesus Christ, no? Giset free niya katong mga slave sa sin. At the same time, dili lang ka na katupon na slave sa fear. The Bible says, and might free those who through fear, no? Of death, and mauman dyan niyang pinakahadlukanan sa tanan kang fear of death. No? To that fear, but ang fear mismo, maujud na ang giset free punta sa Ginoo. Fear of death were subject to slavery all their lives. So pwede di ay kagapuson sa yawa, or pwede di ay ka-itrap sa yawa, pinaagi lang sa fear. That's why pagbantay jud mo ani. Amen? Gamay na lang nimo nga bation. Hulo, madlukon na kay ka, na slave na kay ka. Gamay lang na problema sa kwarta, hadlok na kay ka. So, daghan kay mga ways ang yawa nga pwede ta niya ikulong balik sa fear or sa cage. Amen? And I pray nga kita tanan karon ma-set free ta. The Bible says in Proverbs 29 verse 25, the fear of man brings near. So pwede di ay no? Ang fear of man, pwede di ay ka matrap gihapon. Fear of death, fear of man, pwede di ay ka matrap. No? But he who trusts in the Lord will be exalted. So take note, if you have fear, you will be trapped. But if you have faith, you will fly like an eagle. You will be set free. Amen? So duha jud di ay ani. Pamili lang diha og isa. Amen? Fear and faith. Tanawa daw diha be ang picture na to about fear and about faith. Okay, pili. If you have fear, worry, doubt, anxiety, insecurity, mo balik jud ka sa prison. Amen? You will be trapped in the cage kung na kay fear. Fear of losing your family, fear sa imong health, fear of man, insecure kay ka. No? So tanawon nimo, you will be trapped in a cage. Mo man yang giingon sa kuan sa Proverbs 29 verse 25. But if you have faith, if you have trust in God, you will be set free. Duha ra jud. Amen? So fear, you will be put into trap, and the one with faith, or if you trust the Lord, you will be exalted like an eagle. So fear and faith is opposite. Amen? Magkalahi ang fear, magkalahi pod ang faith. Dili pwede nga duha na kay faith sa Ginoo, naapod kay fear. No, dili na pwede. Mura kag ni kuan ba, no? Mura kag gidawat nimo ang Ginoo, gidawat pod nimo ang si Satanas sa imong kinabuhi. Naba mo diha? Gidawat na nimo ang Ginoo. Tapos gidawat pa nimo ang fear. So mura nimo gidawat si Satanas. Isa ra jud, it's either you have fear or you have Christ or you have faith in Christ. Amen? Dili pwede ang duha. Akong balikon, dili pwede ang duha. You need to only have one. Faith, kung faith,
and fear kung fear. Nasabtan ninyo? It's like having Christ and demon in your heart. You have a choice. You can only have Christ or the demon in your heart. Or kinsa bagoy ganahan pod nga dawaton ang yawa. Walay mudawat sa yawa sa matag usa sa inyo Pero pwede ninyo dawaton ang kahadlok. So murag gyapon ka ni dawat sa yawa if you have fear inside of you. Amen? So when you have fear, clear kayo, you don't have faith. Pastor, naman ko'y salig sa Ginoo. Nya nga naman nagpuyo ka sa kahadlok. Clear picture nga wala jud kay salig sa Ginoo kung nagpuyo ka sa kahadlok. That's one kanang murag kwa nato ba, murag vital signs ba sa medical ba nga timailhan nga wala jud kay pagsalig sa Ginoo kung nagpuyo pa kag kahadlok karon. Naba mo diha? John 20 verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. So take note, ang mga disciples ni Jesus Christ, they are one with Christ for 3 years. Tama? Kauban nila si Jesus Christ. Then, nakita nilang miracle ni Jesus Christ, how He raised up the dead, and how He walked on water, how He healed the sick. The disciples are with Christ for 3 years. Tama? Then, they saw Jesus Christ's resurrection. They're witness of His resurrection. Death and resurrection, nakita sa mga disciple. But what happened is, nga nung nagpuyo pa man sila sa kahadlok, nagtago sila, kay they're fearful, nga sila lutuson po sa mga Jew. Can you imagine? Kauban na nimo ang Ginoo, nakita na nimo ang milagro sa Ginoo, nibuhi pagpatay ang Ginoo, nilakaw pagtubig. Madloko nung ragigyapon ng mga disciple. Unsa na lang ikaw karong naglingkod ya? Amen? So, sa mga problema ni, kauban na nimo ang Ginoo. Sila kauban nilang Ginoo. In short, ang picture ba? Nang born again na ni sila, na-witness na nila ang resurrection, naka-experience na kag-resurrection power sa Ginoo. They are filled with the Holy Spirit. So take note, no? In verse 20, when He had said this, He showed them both His hands, their witness sa resurrection Jesus Christ. The disciples then rejoiced, then they saw the Lord. Yan na siya, they saw the Lord. Na-witness nila sa resurrection sa Ginoo. In verse 21, so Jesus said to them, peace be with you, as the Father has sent me, I also send you. Yan na siya diya. In verse 22, and we had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. So take note, they received the Holy Spirit. They are witness sa resurrection ni Jesus Christ. Tama? Pero after 8 days, bantayan ninyo, verse 26, after 8 days, His disciples were again inside. Nagtago na sad. Can you imagine? They were again inside and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, peace be with you. So take note, no? Nakita na nilang Ginoo, napanaw ng Ginoo, nakadawat na sila sa balang spirito, nga numang mahadlokon gihapon ni sila. Nagtago ra gihapon na per 8 days. So dili di ay assurance, no, nga born again na ka, nadawat na nimo ang Ginoo, na nang Holy Spirit sa imo dili di assurance nga set free na ka sa fear. Naba mo diha? Which is true sa inyo sa atuang. Na born again na ka, naka-RW na ka, nga nung mamuabot ang problema mo, fearful lagi ka. Kakanang usahay, pila na kakadomingo, bulan, tuig na gani, you're still fearful. Gamay lang na imong bation, you're fearful. Gamay lang na problema sa imong anak, you're fearful. Gamay lang na problema sa inyo ang health, negosyo, unsa ba na, pamilya, you are fearful. Gibalik ka sa yawa sa cage. Unsa man karon ang dapat nimo himoon, pangutan ako, unsaon? Dapat maging honest ka sa imong condition sa Ginoo.
Lord, nalagi ko'y gibati nga kahadlok. Amen? Naba mo diha? Be honest about your condition and pray. Amen? That's what the disciples said. Acts 4 verse 29. And now, Lord, take note of their threats. So nisulti jud sila, naging honest sila sa Ginoo nga nahadlok mi Lord tungod sa ilang threat. Same sa imo karon, unsa may imong condition karon? Why you are fearful? Lord, nahadlok ko Lord ba kay basig di makahuman ako ang anak walay pang tuition. Lord, nahadlok lagi ko Lord sa akong condition today. Nanak ko sa kwan, no? Nanak ko sa naningkamot na ko, Lord, pero maurag gigyapon ni ako ang situation. Murag na ako'y kahadlok, Lord. Be honest. Mao ni ang condition sa mga kwan, sa mga disciple. Naging honest sila sa Ginoo about their kwan ba, situation ba nga. They are fearful. Amen? Naba mo diha? And now, Lord, take note of their threats and grant that your bond servant may speak your word with all confidence. Naging honest sila silang situation and nangayo sila kusog sa Ginoo. Same na sa imo ha. Naalaw na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Be honest with your condition, then ask the Lord for a strength. Ask the Lord for boldness nga ma-overcome na nimo. Amen? Naba mo diha? So, makita ninyo, when Peter, no, katong gidakop si Jesus Christ, di ba nahadlok si Peter sa servant lang? Ay, dili na ako nakauban. Na si Peter, tama? Pero katong time, nga napuno siya sa balaang spirito, no? Nagpapuno siya sa balaang spirito, naging bold si Peter. Tama? Unsa man to itong gihimo ni Peter, di ba? Kamo, ano siya dito sa kwan? Katong time nga nag-speak si Peter, ni ano siya nga, di ba sa Acts, I think sa Acts, sa itong verse, Acts 4 verse 10 to 11, when the time no nga afraid, when the time nga naging bold si Peter, ni ano siya, gi-crucify ninyo si Jesus Christ, ni ano si Peter. Nakuha ninyo? Kung sa man ang naging bold, nga nung naging bold si Peter? Because he was continuously filled with the Holy Spirit. So dili di ay, nga kanang gidawat lang nimo ang Ginoo, kutob lang kadiha. For you to overcome fear, you need to be continuously filled. Magpapuno jud ka sa balaang spirito. Lord, help me kang ano man. Okay na ni si Lord na ni bahala ni. No, you need to be filled. Kailangan ka mangayog tabang sa Ginoo, Holy Spirit. Punuan jud ko. That's what happened kila Peter and that's what happened to the disciples nga naglive sa fear. Amen? So, take note, ikaduha, nga nung naging bold jud sila is because they are continuously filled with the Holy Spirit. So, ito po na, you need to accept your condition and you ask the Holy Spirit for infilling power sa imuhang kinabuhi. That's what happened sa mga disciple. In Acts 4 verse 31, and when they had prayed, nagpray sila, no? The place where they had gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Dati, they are hiding. But when they, di ba? They received the Holy Spirit. After 8 days, they're afraid. What they did? They accept their situation and they continuously ask again for that power from the Holy Spirit para sila maging bold. Same sa imo. Anong tago-tago naman lang ka? Nganong ilum-ilum naman lang ka? You're living in fear. You ask the Holy Spirit for boldness. Holy Spirit, help me. Nga makamalingkawas ko ani sa akong kadlok. Amen? So, number 2, we need to be continuously filled with the Holy Spirit. It is a continued filling of the Holy Spirit. Then, fear will go. Amen ba? They received Jesus Christ. They saw the risen Lord. They received the Holy Spirit. They witnessed the resurrection. Na-born again sila. After 8 days, hadlok yapon. The key, they accept their situation and they ask the Holy Spirit nga punuon silag balik. Amen? Naba mo diha? How open ba ka mga igtabang sa Holy Spirit? Always dapat. Amen?
Adlaw-adlaw ka mangayog tamang, pangayog tabang sa Holy Spirit. By the way, we need to be delivered more than once. Kaya nga naman, ang yawa manggod gusto kaniya ibalik. Set free ka karon, gusto na po kay ibalik. So mangayog kag tabang sa Holy Spirit. Nga naman, ang imuhang deliverance dili lang once. Kilalahi man, pwede na set free ka sa kwarta karon, fear of losing money, fear of your health. Karon pangitaan na po kag paagi. Oh, fear of losing someone. Sigbiyaan ko nga ni, balik na sad ka, no? Oh. Ana, no? So, fear of man. Daghan kaayog mga fear ang bala sa yawa para ibalik kaniya. That's why you need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit para ma-set free ta sa fear. By the way, naay pagkausaban, there's a difference between fearful and cautious. Para at least makabalo mo ba kung cautious ba ka or fearful. Naba mo diya? For example, kining mga wire, if you what is this? If you repair the wire, you're cautious. You use the pliers, gloves. You're careful. Dili na siya fearful, cautious ka, careful ka nga di ka makurintihan. Nakuha ninyo? Lahi ang cautious, lahi ang fearful. Tama? For example, if you go into the forest, nga daghan kayo og kanang snake, you're cautious nga magsuot jud ka og butas para dili ka mapaakan. Tama? Tama mo diha? Magbitbit ka og kahoy para pangana nimo because you're cautious. Sabtan ba ninyo? For example, imong anak, nak, uliog sa'yo ha. Kay daghan baya kayog mga dili maayo diya karon sa dalan, magpagabi ka, you're cautious. Kay dili nimo gusto nga madisgrasya imong anak. Ikaw pud nga anak, paminaw pod. Naba mo diya? Kay basing mo anak mo sa inyo ang mama ba? Fearful kay kamaoy. Ayaw pa priso anang fear. Cautious imong mama para di ka madisgrasya. Ayaw ka tuwan ng imuang kuan balay sa imuang uyab, muana sa imuha. Kaya nga naman, basig na ay may tabo sa imuha diha. You're cautious. Dili na fearful ang imuang ginikanan. Cautious lang sila nga dili ka madisgrasya. Sabtan nimo? So lahi ang cautious, lahi ang fearful. Kay basig klaro na to ni, kay basig gamiton na bright ba ninyong mga anak no? Kaya kung usay, muana sila, mag-meeting mi akong anak, ingnan ko ani, gibalikan ko sa imong gi-share, muana sila. So, kailangan nato ni klarohon. Amen? So, kabalo ba mo, si Jesus Christ is cautious also. Basahon nato in Matthew 4 verse 5 to 7. Gigamit sa Ginoo ang iyang common sense. Then the devil took him up in the holy city, he set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up." Nana siya diya, "Lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him, "It is written, you shall not tempt the Lord your God." So take note, na common sense ang Ginoo. Kabalugod siya nga mabali iyang tiil pinag-ambak, nga mo ambak ang Ginoo. Inya ikaw karon mas labaw pa ka sa Ginoo. Nama ko'y faith. Ambak lagi ko ani sa luon ko sang anghel sa langit. Dili oy. Tama mo diha. Gi-example ni Jesus Christ nga dili pwede nga dili nimo gamiton imong common sense kung naa kay faith. Faith does not mean we do not use our common sense. Kabalo ka nga madisgrasya ka dito, ayaw gadto. Tama mo diha. Mao ganang problema sa uban. Na ako'y faith, di na lang ko mainom og tambal. No. Dili na mao. Gigamit po sa Ginoo ang mga doktor para ayuhon ka. Naba mo diha. Ang uban dili magpa-blood transfusion. Tinuod na yung uban nga dili magpa-blood transfusion because ang gitudlo sa pastor, mao na bawal daw ni magpa-blood transfusion. Nya kung ang pastor mga magkasakit, magpa-blood transfusion lagi. Mo natarungon nato ni. Kailangan nato sabton jud nato ning pulong sa Ginoo. Amen.
Kay daghan na nga matay nga membro kay gitudloan nga di magba-blood transfusion. Naba mo diya. Oh, that's why for example, in John 7 verse 1, after these things, Jesus was walking in Galilee, basahin niyo, for he was unwilling to walk in Judea because the Jews were seeking to kill him. Kabalo si Jesus Christ, nga patyon siya. Wala siya ni padayon. Oh. Ayaw ko na, pwede siguro mo ingon ka kang Jesus Christ. Walihan mo si Jesus Christ ba? Anak ano nga? Your life is in the hands of the Father. Ah, okay lang. Adto ka. No, gigamit niya ang common sense. Kabalo na gani nga patyon siya dito. That's why kita ba nga mga mga anak sa Ginoo. No? Kailangan pud nimo gamiton ng imong common sense. Kay si Jesus Christ, gi-example na sa Ginoo sa ato nga dili pasabot nga na kay faith, dili ni kamo gamit og common sense. Tama mo diha? Matthew 10:23. But whenever they persecute you, yan as Jesus Christ, in one city, flee to the next. For I truly say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. So, Jesus Christ mismo na siya, di ba? Ana siya diha nga. Dagan. Kung i-persecute ka diha, hawa mo diha. Yan na Jesus Christ. Patyo na gani mo, di ba ka mo hawa? Oh, yang uban kay kabalo na gani nga ihawon ka mo adto diha. Mo adto jud sila gipang ihaw. Tinod. Di ba yung mga uban? May uban nga mga lugar nga dili pwede sudlan. O nya gusto ba na sentinel ba to? Katong mga sentinel nga dili sila gusto magpasulod kay naka-experience na sila before nga na ni sulod nagkasakit ba ang mga tribo. Mo to na trauma jud sila mga dili jud pwede nya kabalo na gud ka gibawalan na ka sa government dito ni sulod jud di ahawon jud ka diha. O nya kar mo ingon kag na ako'y faith. Common sense ba? Amen. Dili ta ka nang murag magpakaron ingnon. Kay si Jesus Christ mismo nag-instruct siya, you flee. Ana siya diha. So, run or you flee if they persecute you. So, if you will go there, even you know that they will kill you, then that's stupidity. Katangahan na jud na siya, kabalo ka nga patyo na ka diha, magpakahiro pa ka diha. Amen ba? Mura kag mas labaw pa kang Hesukristo kay si Jesus Christ. Kabalo siya nga ihawon siya dito. Wala leading pud siya sa Holy Spirit. Wala jud siya niadto. Amen? So caution is different from fear. Klaro na? Amen? Ang Ginoo is wala jud tagihatagan pud og timidity. The Bible says, for God has not given us spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. So ang Ginoo di jud ay mohatag sa tuwaog, kahadlok, at the same time kaulaw. Dagan kaayo ka na maulawon. Tawagon na lang nimo mukaon, maulaw gyapon. Nawa mo diya? Pero wa nagabantay ang tigtungod, wa na. Iuli ng ulo sa litson. Di ba? Ulaw-ulaw. Oh. Kabalo mo, timidity is a form of fear gyapon. Kanang maulaw ka, unsay gusto ipahimo sa Ginoo sa imo, dili jud ka motuman. Mayon kag mo prehan animo, maulaw ko, maampo pastor. Muna ako nang gina-break sa mga bagong nga disciple. Sige kog panglingi ana kanang naay mga birthday, na adire, sige kog panglingi ana kanang bag-o. Ako anang buakon kanang timidity ngano man, pwede man gud nga naa ka sa Ginoo, nya naa gyapon kay fear. Magampo lang madlok. Pero magstoryag ka buang, how't kay magstoryag ka buang? Nya mo ampo, dili. Oh. Tama mo diya? Muna ako na silang gina-break, tanan. Pasiron, kung mga bag-o pa, paampuon o pagkaon. Ako jud pastor, o ikaw mo ampo sa pagkaon. Bahala na us kasi basta ampo. Gusto na ako ma-break ba ang kana nga fear or timidity. Amen? So you're afraid to step out when God tells you to do something. You are afraid also of making mistakes. No? Madlok ka, mo step out, kaya ano, madlok ka mamali. You're timid. Dili na ako ni kaya. You step out of what God wants you to do. Amen?
Walo ba mo? Ang Ginoo nga storya, same God who said to an adulterous woman, go and sin no more. Same God who said, do not fear and do not be afraid. Do not fear, niya na siya sa Isaiah 41 verse 10. Same God who said, do not commit adultery, He also said, do not be afraid. Sa ato pa, diba gingon niya sa Exodus, do not commit adultery, do not commit murder. Tapos, parehas ra gyapon niya na siya. Kung may siya do not, kabalo siya sala. Ang adultery and ang kahadlok is a sin. Kung nagpuyo kag kahadlok, og naghimo kag adultery, og nangawat ka, og nipatay ka, parehas ra na nga sin sa mata sa Ginoo. Amen? Ngano karon gihimo lang nimong murag weakness lang ang fear? That's the question karon ba nga, murag kag niingon karon nga, Pastor, once a week lang man ko mahadlok. Oo. Once a week lang ko mahadlok, Pastor. Mura kag niingon nga once a week lang ka pwede mo patay. Fear is sin. Same with adultery, same with murder, same with stealing. Fear is sin. Mao na nga dili nimo dapat i-take light ang fear as your weakness lang. Amen? Naba mo diha? You need to acknowledge that fear is a sin. Amen? And you need you need God's help para ma-set free ka sa sin, sa fear. Amen? And na po isa, okay na, kanina, cautious and fearful. Na po isa, kanang feeling of fear. Kanang nakikibati ka, murag mahadlok ka. Oh, feeling lang nimo. Tanawa day mong tapad kung naba siya feeling of fear. Feelingon. Sa kadagang feelingon, kahadlok pa ka. Kahadlok pa ka, feelingon. No? Kabalo ba mo? Minaw mo ha, para di po mo magilty. As long as buhi pa ka, you will always have feelings of fear. Para klaro ba? Bawal lang day madlok, Pastor. Dili. Mintras buhi pa ka, nadyo kay feelings of fear. For example, no? Kanang mutabok ka sa dalan. Kabalo ka nga naisakyan, madlok jud ka mutabok. Those are feelings of fear. Like for example, kanang mulibang ka sa inyong CR, nakakita kag halas, alangan di ka mahadlok. Those are feelings of fear. Tama? Klaro? Normal na siya. Lakaw ka, naka sa skinita, nakita na nimong maningil sa imo Feelings of fear. Kanang ba? No? Kanang, uy! Ano daw yung kano? Kanang mga tok na kanang maningil sa imo Feelings of fear. Kanang mo text na maningil sa imo, feelings of fear. Normal na nga mabati nimo while buhi pa ka. Amen? Those are feelings of fear. Kanang adto ko sa Crocodile Park. Saka mi dito sa mga kanaganing sa mga buhaya. Mahadlok jud ka kanang mahulog. Kay basig na mo tulak sa mo. Tistinga iana gamay ang imong kauban. Mahadlok yun na siya. Ano man? Feelings of fear. Normal na siya. Tama mo diha? Normal na feelings of fear. Unsa ang abnormal? Pangutan na ko, ana. When you act on that fear. Kanang puy-an na nimo ba? Dili na ka mugawas kay mahadlok na jud kay ka. You act on that feeling. Nasabtan ninyo? Dili na nimo pagawson ning imong anak kay basig mabuli sa eskwelahan. Dili na nimo pagawson kay basig wala na, you live with that feeling. That's a sin. Gipuy-an na nimo ang feelings of fear are normal, but you act on that fear, that's a sin. Imo nga nang gipuy-an ba kanang kahadlok nimo? Naba mo diha? So it's not normal when you act on that fear. You live on that fear. Ganing
Di ba diri sa ato Klase-klase man dyan ang mga minyo din Kaya ikaw single ka. Makita nimo ba ang mga batasan sa bana, sa asawa, hoy dili na ko magminyo, oy kay dili na ako gusto ma-experience ka ng ilahang kwan. You are acting on that feeling. That's a sin. Sada ninyo, di na ako gusto magminyo. Oh, kana dili na kamo sa kayo gilukran eroplano kay na balitaan nimo nga no. You act on that feeling. That's a sin. Amen? So ikatulo, para ma-set free ka, do not act on that feeling of fear. It's okay nga na feeling of fear, but do not act, do not live with that feeling of fear. Amen? Tagan kay gagwan. Do not make a decision out of fear. Make a decision out of faith. Kaya ang uban, wala ko yung mapakaon sa ko ang anak. Magdesisyon ka manguldap. Tungod kay, wala kayong mapakaon. You act on that feeling. Dili yun na, maayo. Amen? Hala. Nagminyo na sila tanan. Niya ako wala. Nag-act ka sa imuang feeling nga feeling. This not about faith, it's about your fear. Ang imong giaktuhan, that's a sin. Amen? Naba mo diha? Ikaw pat. Know the truth. Mao jud ni ang pinaka the best jud nimo nga himuon. Acknowledge your situation. You ask the Holy Spirit, papuno ka sa iya Do not act on that feeling, kay normal raman ng feeling of fear, but do not act or do not live with that feeling of fear. Then, you need to know the truth. Kailangan jud nimo, kung muabot man ng time nga murag mahadlok na ka, ibutang sa imong kasing-kasing, nga naay naghigugma sa imuha and naay precious ka in the eyes of God. Kay usahay man good, fearful kay ta, kay nagtuo ka nga walay nag-take care sa imuha. Nga walay mo sagop sa imuha. Mao na ginatawag nato nga mga orphan nga spirit, baka nang wala sila kabalo nga naa sila papa nga mo take care sa ila. Nagkabalo ba mo? Especially kaning mga senior citizen nato. Dili man tanan, but muabot man gud kana nga stage sa psychology kana ganing stage nga nagpaabot na lang ka mamatay or si tawag na diba na ay katong kay Kwan Kring, katong kay Carl Jung ba to ay di kay Kwan basta kanang stages sa isa ka tao mabot jud sa time nga murag madlok na kay ka ba kung kinsay mo take care sa imuha, matigulang na ko, magminyo na ka ni akong mga anak, unya kinsa kay mag-alaga sa kuha. Kung maunag kamatay ako ang bana, maunag kamatay ako ang asawa, unsa na lang ka mo alaga sa kuha, nagpuyo ka sa fear. I want you to know and i-memorize nimo ni nga verse. The Bible says in Isaiah 46 verse 4. Even to your old age, I will be the same. Dili magbago ang Ginoo, maski tiguang na ka. Amen? And even to your graying years, tanawang buhok nimo. Ako, katanaw-tanaw ko dagan na lagi kong uban. Pag ahit na ako kaganya, mas dagan naman nilabaw nga puti. Pero wala yung ingon man na isa-isaya. Nga even to your graying years, I will bear you. I have done it, and I will carry you. And I will bear you, and I will deliver you. Dili ka pasagdan sa Ginoo, ngano mo puyo makakadlok. Amen? Muna akong kina-encourage sa akong mga mama, sa akong mama, akong auntie. Muna akong, auntie, kadlok. Mahadlok siya nga, basig mo, matay ra siya kalit, kinara siya sa bed na. Kabalo ka sa imong i-pray, ako, i-surrender mo kinabuhis kay Lord. Tapos, isulti, nga mahadlok ka ani. Then pwede nimo pangayoon pud sa Ginoo nga kung kwaon na kaniya, patulugon lang ka, di na ka padugayon pa sa ospital. Amen?
Maura yung kahatag og peace sa ako ang kuan, sa ako ang mga parent, ako mama, kaya ako mama, siya naman lay nabilin. Dagan kay siya concern, kung magkasakit ko na kinsa mo alaga sa kuha, mami, basahang Isaiah 46 verse 4. Ay nauna-una ah. Nauna nga na ang Ginoo ga take care sa imo ha. Kami limited raman me. Amen. Naba mo diha? Mga mama, ay magkabala ka. Maski magminyo pa na inyong mga anak, ang Ginoo kung ay mo kahadlok. Magminyo man yun yung mga anak. Amen. Pero kung naay ulay po diha, di take care lang gyapon ang Ginoo sa imo. Amen. Luke 21 verse 17 to 18. And everyone will hate you because of you are my followers. Take note, this verse is applicable to those who follow Jesus Christ. Kung tinuod nga ga-follow ka, gadu ka sa will sa Ginoo, unsa may ang ingon diha, but not a hair of your head will perish. Ang buhok nimo dili kay nimo na ginabantayan nga mahulog sa bed. Pero ang Ginoo, kung ga-follow ka sa iya, take care niya, kabalo siya unsay nataga sa imong buhok. Ihap na sa Ginoo kung pilay natagak sa imong buhok. Ingon ana kakalab sa Ginoo. Pag-ubi lang, ayaw balik og fear. God take care of you. Unsa man na imong gigutro ako, grabe imong gigutro. Sakit, kwarta, problema sa pamilya, problema sa disciple, problema sa church, tanan-tanan, daghan kayo. Pero gunita na mo ni nga verse. Ni walay isa nga matagak diha sa imuhang buhok nga dili jud kabalo ang Ginoo. Kabalo siya tanan sa imong situation. Amen? Naba mo diha? So, padayon ta. Zechariah 2 verse 8. Basa. For thus says the Lord of hosts, basa, kusgan ninyo. Glory he has sent me against the nations which plunder you. For he who touches you, touches the apple of his eye. Kabalo ba mo? Nga kita daw ang apple of the eye sa Ginoo. Unsa na siya? Naka-picture diya. Kita nimo? Kita daw kanang pinakasentro sa mata sa Ginoo. Kuha niyo? Pwede nimo tandugon. You can touch every part of my body like hands, head. But when you touch my eyes, I will slap you because this is the most sensitive part, important part of my body, kining apple sa akong eye. Tama? Ang giingon diya, apple daw ka sa mata sa Ginoo. Kung kinsa ang mutandog sa imuha, makatilaw jud siya kamot sa Ginoo. That's your assurance kung ga-follow ka sa Ginoo. Apple of the eye ka sa Ginoo. Kabalo ba mo? Ang tandugon nimo ang mata, murag wala ra nay may tabo. Tama? Pero pagbantay ka sa kamot, mo na kung namay gadaog sa inyo, unsa man ang inyo ang ginagotro nga problema, you are the apple of the eye sa Ginoo. Can you declare that? I am the apple of the God's eye. Amen? I am the apple of God's eye. Psalm 17 verse 8. Keep me as the apple of the eye. Hide me in the shadow of your wings. Ana ka palangga sa Ginoo. No one will touch you. Amen? Mo na nga, ayaw gipaghambog nga, ang kadaghanan man ko sa to, gamay lang nimong asinso, kabalo ko kinsa ko? Kabalo ka kinsa ko? Ako si congressman, ako si mayor, ano? Pangutan na karon, kabalo ba ka kinsa ko? I am the apple of God's eye. Tistingi ko tandugi, makatilaw yung kagkamot sa Ginoo. Amen? That's your confidence. Nga nung hadlukunon man ka karon. Mao na'y pangutana.
wala jud kay trust sa Ginoo. Sometimes i-allow na ni Lord ba nga i-go through nimo ka na nga mga problem para mo balik ka na nga trust nimo sa iya. God is reminding you right now na you need to trust the Lord. God loves you so much. Palangga kay ka sa Ginoo. Amen? You are the apple of God's eye. No one will touch you. Grabe kayo, no? Kabalo ba mo, if you are following Christ, same love that God gave Him, ma-experience po na nimo. You can experience it right now. When Jesus Christ, katong bata pa lang siya, grabing take care sa iya sa amahan. Katong time nga patsunon na siya, di ba, na-plan nga patsunon na siya. Like for example, I think, kamo na research ato, katong time nga nadakpon si Jesus Christ or patyon si Jesus Christ, wala pag-ialaw kay nga naman, it's not yet His time. Amen? Then the Bible says, John 17 verse 23, I am in them. Prayer ni Jesus Christ sa mga disciple. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Kung unsa ang love nga nadawat ni Christ sa amahan, same po daw nga madawat, more than pa imong madawat. Kung ano man karon madlukunon na ka. Gamay lang nga problema sa imong kwarta, you living in fear. Gamay lang nga bation nimo sa imong lawas, you live in fear. Gamay lang problema nimo sa imong bana, pamilya, you live in fear. So what's the problem? You don't have faith. Clear. Right now, go out from that cage of fear. Gawas diha. Trust the Lord. Amen ba? God loves you so much. Amen? No demons can touch you. Wala yawa nga makahilabot sa imo ha. Mao na usay sa balay mga nalagi ka nang kwan. Na ako'y bati-bation nga kwan diri, murag naman lagi ka nang kanang tuo mo kanang kwan pastor, kanang kanto, kanang mga ingonana, kanang mga kwan pastor nga ungo ana jog. Asa man na? Diri mabati na ako nako siya. Parentaha ana ko siya ha. Puyo-puyo sila diri sa balay di mananghid sa tuwa. Adlok man ka na ngayawa. No one can touch you. Pati yawa gani, hadlok-hadlokon ka, nga naman, gusto man ka ni ibutang dayon. Mao na usay, na ay mahulog nga man kwanda. Hala! Tapos ikaw po, manghihi na sa kadlawan, balo na kagarinula sa kwarto, nga naman, madlok kay ka. You live naman in fear. Oh. Mao na ang trabaho sa yawa. Katagatagan ka og kanang hadlok-hadlok, naay kwan diha, kanang naay ungo diha. Puyo mo din sa balay. Naon ni puyo mo din sa mga yawa. Amo pang layas mo din. Naon ni mo. Tingala ka, mahapsa inyong balay. Oh. So you believe that you are precious to God. Amen? You are the apple of God's eye. Amen? Kabalo mo kung masunugan ka, unsa man ang imuhang ikwan, imuhang isave. Mga precious, mga titulo, mga gold, ana, precious. Amen? Kabalo ba mo, unsa ka ka-precious sa Ginoo, muna nga i-protect ka sa Ginoo. Nga naman, pangutan ako nga no. Ingleso na to na how much did God pay to create this universe? Nothing. Tama? How much did He pay to purchase you and me? Ang blood sa Ginoo ang iyang gibayad, ingon ana ka precious. Pag-create aning kalibutan, wala ni bayad ang Ginoo. Pero pag save niya sa imuha, dugo ni Kristo ang iyang gibayad para lang ma-save ka. Unya nganong dili ka mo trust sa Ginoo? Ngano yung anay mo situation karon? Hadlokonon kay ka. Naba mo diya? Unsay problema? Kulang sa pagtuo. Amen? Even before He made the world, Ephesians 1 verse 4, God loves us and He chooses us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Before paghihimo ang kalibutan, pinili na ka ni Lord nga naglingkod din ha. Palangga kay ka ni Lord. Amen? That's why you need to have faith.
If you know the truth, you need to have faith. Because faith drives out all fear. Amen? You know your condition. Ask the Holy Spirit to fill you. You know the truth. You need to have faith. Amen ba? Do not live or do not act on your feelings of fear. Amen? And last, you live in the light. Stay away from the darkness. Get out from the darkness. Jump out. Go back and stay in the light. So once nga birahon na pud ka sa yawa, para ikulong na pud ka sa fear, gawas. Unsa may gamiton sa yawa para masulod ka sa pud sa fear? Sin. Naba mo diha. Basahon nato. Hebrews 2 verse 14, therefore, since the children of the flesh and blood, he himself likewise also partook the same, that through death he might render powerless him who have the power of death, that is, the devil. So, igsoon, powerless na si Satanas sa tuang kinabuhi. Amen? Humana ni sa cross. Ang yawa, gusto niya ibalik ka, nga mahimo kang fearful, unsay gamito na pud niya, sin. Kabalo ba mo? Ano? Paro daw ko kanang papel, ay kanang notebook. Pastor Dirk, Pastor Lloyd, aledri. Kanay kay mga suki na ako ning duha. Tabad mo. Dark, kana dark, okay? Okay. Pastor Bong aledri. Apil po diri ka. Apil ka diri. Dadana diri. Pastor Ryan aledri. Ay kini mga pastor ang lingkod diri sa bangan. Good job. Okay. Ano? Na ginatawag nato nga angel of light. Tama? Sulubi kay light daw ka. Okay. Naboy angel of darkness. Sample ra niya. Ayaw yun ni kinabuhi. Okay. Kaya gawas ang ulo. Okay. Kana. Okay? Karon, kining duha, diri mo sa baba. Yeah. Na. Okay, swapo na illustration ba? Okay. Okay. Karon, if you receive Christ, you surrender your life to God. Okay. If you obey Him, naadjud permanente ang angel of light. You will receive peace. Kay wala may fear if you are in the light. Tama? Angel of light. Karon, if gitawag siya sa barkada niya, dali, manyabota, mangbabae ta, mag-adik-adik ta, maghubog-hubog ta. O so may tabo, ang darkness ang mo cover sa inyo Take note, ang angel is angel of light, dili siya angel sa darkness. Kung piliyon nimo mabuhi o magbalik ka ng imuang sala, ang darkness ang mo-flow sa imo, di kay labot ang light nga naman gipili man nimo puyo sa dark. Mano magtingala ka, bunagin na ka, nibalik ka, gusto ra gyapon nimo pakasala, magtingala ka, you live in fear. Saon? Kay wala man ka nagpuyo sa light. Kuha ninyo? Si may tabusin mo Nagadik-adik ka. Siya nagadik-adik. Mangawat ka. You live in fear, mangawat ka og sa bana, mangupit na ka diya si mong asawa, mahadlok na ka karon basig masakpan ka nga nagbalik kag adik. So you live now in fear. Nagchiksiks ka. Okay. Nagchiksiks ka. Maligo ka. Mugtapis na lang ka, balik-balik, nakasukbit pa ka, murag sundalo ba nga, murag nakay pusil permanente, mong cellphone na permanente rin. Nga naman, you live now in fear. Nga naman, ikaw may nagdesisyon mo puyo sa darkness. Dili kay labot sa imo ang angel of light because the angel of light is for those who live in the light. Proteksyonan ka kung gusto ka mo puyo sa kahayag. Ikaw man naman kay will, mubalik ka na imong bisyo, mubalik ka na imong sala. Ang darkness ang mo
Flow sa imo ha. For example, balik ka og scatter. Balik ka og ka ng online gambling. Anak ka, buwasan, lubosig masakpan ko ba, nakuhaan akong Gcash ni Mrs. Anak, you're living now in fear. Tungod kay ikaw mismo nagdesisyon, anak. That's why in order for you, nga ma-set free ka, live in the light. Diri ka. Diri mo. Amen? Napa mo diya? Dili ka diri. Kay nga naman, magtingala mo. Balik sa diri. Okay. If you're living in the light, tingala ka. Tingala ka, magkalit-silit-si inyong pamilya. If you're living in the darkness. Magka-problema na ka, nga naman, ang yawa naman ni trabaho sa imo, dili ka ang yawa, ang darkness. Nasabtan ninyo? Mauna, dawat nimo ang Ginoo, you receive Christ. Kung biraon man ka sa yawa, tintalon man ka, tapos na fall ka, balik dayon, Lord, dili ko. Mura kang nasiptik tank ba? Kabalo ka nga tae ng imo ang gikunan, hawa dayon ka, alangan mo langoy pakagtae. Yang uban kay, dili bitaw ko masakpan ni mama. Sige lang, padayon. Tingala mo, bugat na inyong pamilya. Nga naman, ikaw nga naa sa balay, nagpuyo na kagangit-ngit. Sugod na kag pornography, sugod na kag pamakak. So fearful na kay ka. Suguon kasi mo ang mama o papa. Mura na kag tanga ba, nawala ng imong isip nga naman, mawala man yung ka sa tama nimong isip kung magpuyo kag balik sa sala. Imagine mo si Adam and Eve, they're hiding because they sinned. Tama? Pakipost daw ato nga verse. Kato si Genesis. Basa. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Next verse. Adam and his wife hid themselves, nagtago from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Tama ba gud ka sa imong isip nga taguan nimo ang Ginoo maski magtago ka sa drum, kabalo ang Ginoo na ka sa drum. Nawala sila sa tamang isip nga naman puyog bali sa sala. Muna may tabusin mo, tago-tago ka diri simbahan, tago-tago ka sa mga papan, sa mama nimo, papa nimo, tago-tago ka sa imong asawa, masakpan jud ka. Magubot imong pamilya, maguba imong pamilya tungod kay you are living in the dark. I pray nga ikaw nga naglingkod diha, step out. Na full kag pornography, na full kag sugal, ayaw, na full kag lies. You are living in fear right now. Get out. Nga naman, dili na pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naba mo diha? Balik mo diri sa light do ha. Apil bug ka. Oh, dili ta diha. Oh. See? Imagine mo, kung naa mo sa light, Lord, mali lagi ito na mo nako, balik ka diri sa light. Tabangan ka sa Ginoo. Walay fear. Confident ka mo atubang sa imong asawa. Confident ka mo atubang sa imong mamag, papa. Then the Bible says, for God has not given us spirit of fear and timidity, but blessing, power, love, sound mind. Blessing ang moabot sa imo kung dili ka magpuyo sa darkness, kung dili ka magpuyo sa fear. Klaro? Amen? Can we all stand up? Thank you, Lord, sa life ani mga pastor nga nana sa light. It's not too late to get out from darkness, mga igsoon. Get out from darkness. I don't want to live here. Come back. You know what you will do? Confess your sins. Lord, I'm so sorry. Nahulog na sud ko sa trap. Nagpuyo na sad ko ani kangit-ngit. Isa na ka reason why you are fearful right now. That's the reason why tay darkness na sa inyong pamilya. Kay ikaw mismo dili ka gusto mo bag-o. Tingala ka na nay mga i-go through inyong family. Tama kasi inyong balay. Kauban mo sa inyong pamilya. Confess your sins to God right now. Lord, I'm so sorry. Na-fall ko ani nga traps of sin. Forgive me. Muna apektado imong pamilya. Apektado inyong panginabuhi. Nganong man ikaw mismo ang nibalik ana sala. Just bow down your head. And right now, ask the Lord,
Lord, I'm so sorry, pasaylo ako, Ginoo. Ako mismo ang nisulod na pod sa darkness. Gibayran ako nimo, Ginoo. Sa imo ang blood, you have paid on the cross. All of my sins has been forgiven. But still, I decided to go into the darkness. Right now, God, I accept my situation, my condition. Come on, you ask the Lord, isulti mong condition karon. Are you still living in sin? It's not too late, Igsoon. Get out from that darkness. Get out from that sin. Don't live there. Come back to the light. Confess your sins right now. Nagbasaylo, Lord, sorry kaayo. If you are living in pornography, you ask the Lord for forgiveness. Get out. I-delete. Kung sa may dapat nimo i-delete. If you go back to gambling, get out from that gambling. God doesn't want you to live in that darkness. You are the apple of God's eye. Nganong you act with your fear? Kanong na naman kahadlok? You decided out of fear. Muna nahimo na nimo. Get out from that fear. Get out from that cage. And right now, after you ask, after you acknowledge your condition, you ask for forgiveness, right now, raise up your hands before the Lord. Lord, fill me with your Holy Spirit. Tabangi ko, Ginoo, nga ma-overcome na ko ang sin. Tabangi ko, Ginoo, nga ma-overcome na ko ang fear. Fear of man. Fear of losing people. Fear of death. Fear of sickness. Lord, tanggalan ni nga kahadlok sa kuha. There's no fear in light. And Father, I want to walk in the light. I want to walk in total freedom. Father, thank you for your word. Thank you, Father, for the freedom that you have given to me. You have said that in your word. If the Son set me free, I am free indeed. Thank you for the freedom, Lord. Salamat kayo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can you look at this picture? You are no longer slave to fear. Anak ka sa Ginoo. You are the apple of God's eye. You are free. Ay, nagbalik diya. And right now, let us sing this song that you are now not a slave to fear. I am a child of God.
yourself, I am no longer slave to fear. I am a child of God. I am the apple of God's eye. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded. Songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and daughters. Let us sing freedom. You split the sea so I could walk right through it. My feet are drawn in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Come on, declare it. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slaves to fear. I am a child of God. Brothers and sisters, decide today that you will not live in the darkness and that you will always live in the light. There's no fear in the light, and the power of God will flow to you. The anointing, the blessings of God will flow to you. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen.